Hello people! Paborito nyo din ba tong onion bread or pig pie kung tawagin? Ito yung tinapay na kinalakihan ko mula noon hanggang ngayon. Paborito ko pa din to. Tara gawa tayo. Ina pa, naglagay tayo ng 1 cup ng vegetable oil, kung anong oil na gusto nyong gamitin. Naglagay tayo ng 1 cup ng green onion. Kung walang green onion, pwedeng white. Naglagay tayo ng sugar, naglagay tayo ng 1 teaspoon ng salt, naglagay tayo ng 3 cups ng all-purpose flour. Sa mga oras na yan, yung apoy ay nakalagay sa low fire. Pero pwede nyo nang i-off. Kung napapansin nyo yung asukal na nilagay ko sa kawali ay sobrang dami. Sobrang tamis talaga. Sinunod ko lang kasi yung recipe na nakita ko sa social media. Perfect ang outcome, as in gustong gusto ko yung lasa niya, yung amoy na onion na tinapay, nakuha ko talaga. Kaso lang sobrang tamis. Kaya naman yung nilagay ko na recipe dyan sa screen ay sundin nyo dahil bawas na yan ng asukal. Nung kaya ko na yung init, pwede na nating kamayin. Hindi na kailangan yan masahin ng mabuti, basta mahalo na siya at wala na siyang dry na flour. Okay na yan, set aside. Dito naman tayo sa pabalat. Half cup ng sugar, naglagay tayo ng 2 teaspoon ng baking powder, naglagay tayo ng half cup ng water, 2 tablespoon ng oil, half teaspoon ng salt. Naglagay ako dyan ng 2 cups ng all-purpose flour. Yung food coloring dyan na yellow, optional yan, parang ikaw. Instead of 2 tablespoon ng oil, pwede kayong gumamit ng vegetable shortening or butter. Super dali lang gawin dahil baking powder ang gamit natin. Hindi na kailangan natin yan na ipaalsa ng 1 oras. Pagkatapos nating masahin yan or paghalo na yan lahat, smooth na yung dough, pwede na nating hulmahin and pwede nating i-bake. Basta kailangan lang yan siya mahalo na wala na siyang dried na flour. Pagka ganito na yung kanyang itsura, pwede na yan and diretso na tayo, pwede na tayong maghulma. Doon sa palaman, hinati ko dahil marami yun. Hinati ko para hindi tayo mahirapan magmulde. So, yung kalahati ay ginawa ko siyang lag para hindi tayo mahirapan. And pati yung pabalat, hinati din natin para makagawa tayo ng 2 lag. Ang gusto ko kasing ma-achieve dito is mas marami yung palaman kaysa sa pabalat. Sa pabalat naman, tansyahin lang natin kung gaano kahaba yung ating palaman and then i-flatten lang natin ng konti, enough para makover na yung ating palaman. Noon ko pa talaga to hinahanap na tinapay. Gustong gusto ko siyang gawin dahil talagang paborito ko tong tinapay na to. Dati, naalala ko pag kakakain ako, unahin ko yung pabalat at huhuli ko talaga yung palaman na kakainin. So, pag nabalot na yan lahat, nakover na yung ating palaman, pwede na yan natin i-bake. Ilalagay na natin yan sa baking pan. And para maging signature look talaga siya, kailangan natin siyang i-poke ng tinidor para din hindi lilubo yung ating tinapay. Siguro ngayon, madalang na lang tong meron or available sa mga bakery. And para maging shiny and maganda siya tingnan, after natin i-bake, i-brush natin yan ng egg wash. So, nagbati lang ako ng batil. Nagbati ako ng itlog dyan, nilagyan ko ng kunting tubig and kunting food color. Yung food color, optional nga, parang ikaw. Yung ating oven, naka-preheat ng 10 to 15 minutes ng 325 Fahrenheit bago natin ilagay yung tinapay. At i-bake natin yan ng 30 minutes to 35 minutes. After 30 minutes, talaga namang tuwang-tuwa talaga ako dahil yung amoy talagang tinapay na nung mga nakaraang panahon. And dahil sa excited tayo, dapat palamigin muna natin yan para maganda yung ating pagkat. Sobrang init pa yan, freshly from the oven talaga at kinat ko natin. Hindi ako makapaghintay. Ito yung gusto ko sa palaman na to, mabasa-basa na marami yung palaman kaysa sa pabalat. At talaga namang na-achieve ko talaga yung ating kinikrave na tinapay na paborito mula noon hanggang ngayon. Kayo din ba? Paborito nyo to? Sa mga walang oven dyan, pwede nyo tong lutuin sa pan. Mahinang apoy lang and then balik tayo. Kung sa air fryer man, ay reduce nyo na lang yung temperature ng oven na sinabi ko and yung oras. And that's it for today. Tara kape. Thank you so much for watching.